Madam Sponsor, sorry ha. Sabi ko nga, hindi nga ako mag-object sa inyo. Kayo may-ari eh. Nasa ilalim ng NHA. NHA ang may-ari. Sa ilalim ng NHA, may titulo yung mga yun. Di ba? Eh, pero hindi sapat ang MOA para maglipat ng pag-aari. No, yung MOA, it said it's a usufruct. You retain the ownership. I'm sorry. Pasensya kasi talagang hindi ko rin masyado naintindihan. Pasensya kasi talagang hindi ko rin masyado naintindihan. But in this case, personally, 20 years na ako dealing with you. 1998 to. So ilan years na yon? 26 years na dealing with you. Alam namin kung saan nakatitulo yung mga yon. Eh bakit kayo magmomowa ng usufruct kung hindi sa inyo lupa? O edi criminal charge yon, nagpanggap pa kayong may-ari. O edi criminal charge yon, nagpanggap pa kayong may-ari. Na-shock at na-surprise lang ako doon sa after 1 year, tine-turn over na. Kasi karamihan ng panahon ni President Ferdinand Marcos Sr. na almost 50 years na sa Taguig, ayaw nyo i-turn over. So, i-correct lang natin yon na sa lahat ng lugar, magwa 1 year i-turn over. In fact, yung last natin pinag-usapan tenement, MOA lang ang pumayag kayo at usufruct, hindi turnover. Diba? So, when we finalize this bill, I think it should be clear. So tinatanong ko ni Senator Pimentel, ano nangyari sa inyo? Simple lang, lahat ng may problema, tinurn over nyo sa LGU. Lahat ng asset, hindi nyo tinurn over. That's why ang nasa amin, problema. Ang nasa inyo, yung pwedeng may income generating, it's not fair. Diba? Hindi maayos ng LGU kung ganun yung attitude, diba? So if it's a case per case basis, I will accept that. But if you're saying na yan na yung takbo ninyo, yan na yung inyong and I won't even use tenement, Maharlika Village. Yes. That is a premier and ang ganda-ganda ng intention noon, magkatabi, magkapitbahay ang Kristiyano, Muslim at anuman religion. Pero nung nilipat yung Quiapo 2 galing Manila, nagka-problema kami doon. And until now, ayaw naman i-donate ng NHA yung karamihan nung no, you don't have to answer me now. Nag-uusap naman kami. I'm saying it's a matter of policy, di ba? Na iba ata yung sinasabi nilang policy nila na 1 year binibigay at iba actually on the ground. Kasi kami napakarami pang properties ng City of Taguig na nasa NHA. I just want to interject. Sa amin din, hindi rin tinurn over. Hindi rin tinurn over. And in fact, the responsibility of developing the area, the community, nag-rest sa amin. Kami nagpagawa ng kalye, ng market, ng mga homeowner association, covered court, lahat ng improvements sa community kami nagpagawa, hindi NHA. Parang ang binigay lang ng NHA yung lupa na hinuhulugan ng mga bayo. Parang gano'n din yung paliwanag nila na hindi daw maliwanag kung sino ang may-ari ng lupa. Kasi yun yung mga sinaunang project, yung mga bliss housing, katulad ng sinabi ni Senator Cayetano, yung Maharlika Village, Signal Village. No, Madam Sponsor, sorry ha. Yun ang sabi ko nga, hindi nga ako mag-object sa inyo. Kayo may-ari eh. Nasa ilalim ng NHA. NHA ang may-ari. Sa ilalim ng NHA, may titulo yung mga yun. Diba? So, I mean, hindi ako tumayo dito para sabihin i-turn over nyo. Tumayo ako para sabihin, wag nyong sabihin na after 1 year tina-turn over nyo. Kung hindi yun yung policy. And then after Senator Villar stood up, diba sinabi niya, ganun din sa kanila. Kasi personally, 20 years na ako dealing with you. 1998 to. So ilan years na yon? 26 years na dealing with you. Alam namin kung saan nakatitulo yung mga yon. Eh bakit kayo magmomowa ng usufruct kung hindi sa inyo lupa? O edi criminal charge yon, nagpanggap pa kayong may-ari. Oh. Okay, I'm not certain that this is right, but they're saying that they're unable to turn over because of the limitations of contract, which are simply a usufruct daw. No, Madam Chair, I mean, kung ganun din sila... Yun daw yung kontrata sa kanilang mga beneficiaries. Paano usufruct? No, obviously, Madam Chair, Mr. President, I'm sorry to the sponsor. I know she worked so hard for this. I know urban planning and everything, but obviously the NJ doesn't know what they're saying. If you're the owner of the land at may usufruct ka sa gumagamit ng land mo, you can turn over the land to the LGU. And then now the usufruct is between the owner of the land, which is the LGU, and yung gumagamit. At saka katulad nung isang hindi nyo tinaturn of kalye. Oh, vacant land, park. Wala naman usufruct yun eh. So,
I said, no, hindi na nga sana ako magtatanong. Pero hindi ko naman tatanggapin na sasabihin nyo dito, after 1 year, ito turn over nyo. Tapos lahat ng nanonood dito, ganun pala. Oh, I'll give you an example na naman, ha. Ito, binabantayan ko to. Sa bagong lipunan na condominium at sa tenement, meron kayong open space doon. Nung ang NHA yung namamahala doon, pinayagan nila na mga sabungin ng manok ang pinarada doon. Yung swimming pool, ginawang fish pan na tilapia. Okay. Oh. This year, bago nung budget hearing, ang namamahala na doon ngayon, yung JAL Church. So kung sino man namamahala sa inyo, nilapitan sila, imbis na mag-thank you sa JL Church kasi nirenovate nila ng sarili ng pera at pinapagamit, sinisingil nyo ng 5 years na paggamit nila. Without knowing the history of the place, na bago mag-take over ang JL doon, ang namamahala doon na taga-NHA, sabungin na mga manok ang nilagay doon. That's an example. Hindi ko na inisa-isa sa budget hearing yun. Pero insulto naman siguro sa amin na pupunta kayo dito, sasabihin nyo na pag 1 year to turn over nyo. Oh. Madam Chair, to prove my point, ha, gaano karami pa properties nyo sa City of Taguig? Okay, ang dinadahilan naman nila, dalawa daw yung request ng Taguig. Una, yung Fort Bonifacio tenement na turnover na raw. Tapos in the works, yung ikalawang request na Maharlika Village. Ma'am, hindi po nila tinurn over ang tenement. Ang sabi hindi. nila, hindi daw nila pwedeng i-turn over. Kaya ang ginawa nila ay MOA kung saan they retain ownership, pero ang city ang magdi-develop, i-ensure lang na primary ang housing. Di ba? Kaya ako napatayo ngayon. Dahil yung lupa, hindi pa nilipat. Hindi nila tinurn over. That's why nga, hirap lahat ng mga beneficiary like LGU to build what they can build there because ownership matters. Magjo-joint venture din yun eh. Wala nga tiwala yung iba kapag tatlo mag-uusap or kaya NHA. Bakit? Not because of who you are and who you are there now, but because every administration napapalitan kung sino. At hindi lang kung sino yung GM. Sino yung regional director mo, kung sino yung ano mo. And example ko na binibigay sa inyo dyan, yung ina-administer ngayon ng JAL na vacant, I forgot what exactly they call that. Anyway, ma'am, I'm not gonna argue. I'm just saying, get your policy together. Tama. Diba? So if you're telling me now na i-turn over nyo pala, ba't ayaw nyo i-turn over yung sa tenement? Bakit? Akala ko sabi mo, tinurn over na, hindi pa. Sige lang mo. Pero hindi sapat ang MOA para maglipat ng pag-aaral. No, yung MOA, it's a use of rock. You retain the ownership. You just told us kanina here that you don't want to retain the ownership. Gusto nyo ayusin yung housing, ipapasa nyo. You did not do that. Maybe you want to tell the sponsor, and this is not against UGM, kasi bago kayo. Bago lumabas yung MOA na yan, 10 years ba o 11 years? Kailan na-condemn ang tenement? 10 years daw. 10 years bago nyo nilipat, papel lang, MOA. Kakasabi nyo lang, after the first year, willing na kayong ilipat eh. Kasi, yung over po na, sa rules na gabanas. Tapos? Yung ownership Ang tiniturn over lang nila sa mga old projects ay yung roads and management. Pero yung lupa, hindi daw tiniturn over. So maybe I can ask him this, ma'am. And thank you for your patience, Senator Amy. I'm sorry. Pasensya kasi talagang hindi ko rin masyado but in this case, I'm sorry. Pasensya kasi talagang hindi ko rin masyado but in this case, okay, na-condemn yung old project niyo. Tama, 10 years ago. So kung gagawa ng bagong housing doon, is that new, is that old? Redevelopment site ang venue, di ba? Di bago na. Ayaw nyo. Ang gusto nyo, 25 years. Ayaw nyo ibigay. So don't tell me sa old projects lang yun. Kasi new project to eh. I-demolish natin ang buo dahil condemned na eh. Tama. So dapat bago yun. So anong misteryo meron dyan sa ganyan? So dun pa lang tayo dun ha. If we go to Maharlika, if we go to Bagong Lipunan condominiums, may property pa kayo sa di ba? Sa Pinagsama? Meron pa, di ba? Tinurn over nyo na ba yun? So, yun lang sa akin, ma'am. I mean, don't ask us for an extension of life. I'm talking to the NHA. Yes. And tell us na eto reforms nyo, ibibigay nyo yung lupa. And
then hindi naman pala totoo. I would have extended you even if you said we will keep it, we will develop it. Kasi babalik ta rin ko naman tanong ko, if you say you're gonna keep it, anong assurance namin na when you're keeping it, you will maintain it? Because you're not maintaining it. Eh, na-condemn nga eh. Oh, isa sa pinakamalaking mosque, yung mosque sa na-condemn. Oh, isa sa pinakamalaking mosque sa Metro Manila, di ba? Yung nasa Maharlika Village. Yung harap na part na yun, nising ko, wala kayong ginastos doon over the last 25 years. Blue Mosque. Oh, yung Blue Mosque, wala silang ginastos doon. Oh. So anyway, Madam, I want to put that at the feet. And Yes, as I we're said, grateful I that you appreciate put that on nag-uusap, record. pero sana And- malinaw yung, kailangan kwentas Well claras, taken. diba? Thank Well you. taken. I'm pleased that you put that on record, and I enjoin the NHA to rectify and explain at the soonest possible opportunity. Magsasubmit sila ng papel upang ipaliwanag kung ano talaga ang pangyayari dyan sa Maharlika Village, pati na rin ang Fort Bonifacio tenement.